Ang ibang lahi. Good morning. Blessed morning po sa lahat. Uh, are we blessed today? Amen. Praise God. No? And we continue to bless, to study the Word of God para po pag-aralan ng yung salita ng Panginoon at patuloy nating papurihan ng Diyos o sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan sa pamagitan po ng pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Minsan pa, magandang umaga po sa bawat sa atin. At tayo po ay tumayong lahat. Glory to God. Hallelujah. Matik talaga to, no? Hindi ko pa sinasabing, i-recite po natin yung vision ng RGGCC. We have a vision here. Not ambition, but a vision, no, to glorify our God. Can we recite our vision? Sabay-sabay po tayong lahat. Redeeming Grace Gate Community Church is a Christ-like community where everyone is a minister of God's Word, providing a divinely comforting home with passionate worshiping members, equipped and committed leaders with abundant resources, reaching out people in the Philippines, in Qatar, and the rest of the world. Manatili po tayo nakatayo. Ang ating pong, basahin po natin yung ating pong text sa umagang ito na pagbabasihan po ng ating pong pag-aaral. Sa 1 Samuel 15:22, sabi po ng salita ng Diyos, "But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offering and sacrifice as much as obeying the Lord? To obey the Lord is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of the rams." Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Minsan pa dakilang Diyos na buhay, na makapangyarihan, na siya pong may lalang ng langit at ng lupa, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy po naming itinataas ang iyong presensya. Sa magitan, Panginoon, ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na siya po naming itinataas sa lugar na ito na walang ibang pangalan sa silong ng langit, O Diyos, na ang bawat isa ay makakatamo ng kaligtasan kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus. Sa umagang ito, Panginoon, amin pong binubuksan ang aming puso at isipan, Panginoon. Ang aming spiritual eyes, O God. Dalayan po namin sa umagang ito kung meron ka po, Panginoon, na ikitang karumihan sa puso, sa isip, sa gawa na aming nagawa, Panginoon. Itong mga nakaraang araw o nakaraang linggo, Panginoon. Lord, we pray in the name of Jesus, Panginoon. Forgive us at sinusuko po namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyo sa umagang ito bilang haing buhay, O Diyos, na siya po naming katampatang pagsamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran na hindi nagmamaliw. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago simula noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Handang umunawa, handang magpatawad, handang umintindi, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Marami pong salamat, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, dalahin po namin na pangunahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Maging ang linyong lingkod, O Diyos. Ikaw ang makita, ikaw ang mataas, Panginoon. Ikaw ang gamitin mo lang ako, Panginoon, bilang iyong mouthpiece. O bilang iyong tagapagsalita, tagapagpahayag ng iyong salita, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoong Jesus, naalay po namin sa iyo ang aming pong pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat sa bawat isa na narito at gayon din, Panginoon. Sino man, Panginoon, ang nanonood sa platform ng Zoom o platform ng Facebook, O God. Dalangin po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, abot mo, Panginoon, ang iyong mensahe, ang kanilang pangangailangan, ang kanilang pagdinig, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos.
Ang sa gayon sila ay makatamo ng iyong pagpapala ng blessing na nanggagaling sa iyo spiritually. At sila, Panginoon, ay makatamo ng kaligtasan na iniaalok mo sa bawat isa, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makapo na po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Muli, aking pong basahin ang ating pong text sa umagang ito. But Samuel replied, "Does the Lord delight in a burnt offering and sacrifices as much as obeying the Lord?" Sabi ni Samuel, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of the rams. Ang ating po pag-aaral sa umagang ito ay pinamagatan ko po, ang title po is to obey. To obey is better than to offer sacrifice. May nakaka-relate po ba sa atin ito? Ha? Sa bawat isa po sa atin, no, to obey is better than sacrifice. Ano po yung ating pong naiisip dito? Ha? Ano po yung tumatakbo sa ating kaisipan? O binibigay ng Diyos ng insight sa atin? Sa atin, lahat tayo ay meron tayong pagmamahal na magbigay sa Diyos, mag-offer sa Diyos. No? Meron tayong mga sakripisyo. This is when we come here in the church, no? We sacrifice ourselves. Right? Because we are sacrificed to come in the church to have fellowship. No? To wake up in the morning, sarap-sarap matulog, hanggang ngayon malamig-lamig pa. Diba? But we sacrifice ourselves to come here in the church, to join the fellowship of our brothers and sisters in Christ. Amen? No? But, sabing gano'n ng Panginoon, to obey is better than the offer of sacrifice. We have two parts in this context. No? Meron po tayong dalawang pag-aaral. Yung una po ay 2 main points, no? And then 10 points of instruction. May instruction pala ang Panginoon sa atin. May mga points dito. The first point, no? In 2 main points of this verse, the Lord delights sacrifice, but He delights in obedience more. Sabi ganun ng Samuel, 1 Samuel 15:22a, but Samuel replies, "Does the Lord delight burnt offerings and sacrifice as much as obeying the Lord?" As much in obeying the Lord? No? The Lord wants more obedience to every one of us. No? We come here not to sacrifice, but we come here because we obey God. Sa paanong paraan? 10:25 ng Hebrews, wag natin pabayaan yung ating pagtitipon na katulad ng ginagawa ng iba. Na? To obey. There is a saying in military, obey first before you complain. Sino yung nakaka-relate dito? Sino nagdaan ng C80 rito? Lahat po ba ng mga nagdaan kayo ng C80 o CMT or yung naging cadet po ba kayo ng high school or tinakasan nyo yung pagiging cadet ng high school? No? Nag-ano na lang ako, tawag dito, first aid na lang ako. No? Kaya ako na lang yung nag-aid na lang ako nung high school or nung college. Kasi sa amin po sa amin noon C80 cadet military training yun, di ba? CMT. Or pagdating ng college, nung high school ako, nag-advance pa ako ng
CAT para maging officer. No? COCC, Cadet Officer Candidate for Corps. Kaya naging officer ako nung 4th year high school ako ng naging ensign, platoon leader ng Charlie Company. Yes, Charlie pa rin. No? We are in the model platoon. And then nung college, nag-CMT, no? Meron din 2 years. Yung iba ngayon, hindi na sila dumadaan, ayaw nilang mag-training bilang mga sundalo. Kaya pinamimigay na lang yung yung island natin sa Pilipinas, no? Kasi tayo ay tagapagtanggol. Reserve nga tayo, reserve, military tayo. Kung dumaan kayo doon. Kung hindi kayo dumaan, reserve na lang kayo. Hindi na military. Okay? Tago na lang ng tago. Kaya, yung obedience, sabi nga ng sa military, obey first before you complain. Kasi hindi ka na makapag-complain kapag sumunod ka, di ba? Wala na yun. Paano ka magko-complain? Sumunod ka na. Kaya yun din, no? Sa Panginoon, obedience is better than sacrifice. No? Kasi bawal sa militar, bawal kang humindi. No? Tinitignan mo yung superior mo para sumunod ka at kung ano man yung sinasabi niya, susundin mo. No? Kahit matulog ka na nakabaloktot o maghawak ka ng mabigat na bagay sa ulo mo, you obey. You obey our teachers, right? When we are studying in high school, elementary, high school, and college, kapag sinabi niya sumulat ka, sulat mo yung pangalan mo sa buong back to back. Kung ang pangalan mo napakahaba, di hirap na hirap ka. Yung maikling pangalan tuwan-tuwa. Ako ang pangalan ko, Carlo Magno Peña Yabis. Medyo mahaba-haba din yun. No? Yun po yung full name ko. In English, Charlie Main. Kaya I'm Charlie. No? Tinagalog version ng tatay ko si Charlie Main. Sabi niya ng tatay ko, emperor daw ng France yun. So, whatever. No? But he delight obedience, no, more than sacrifice. In number 2, to obey is better than sacrifice. No? Sabing ganun na, to obey is better than sacrifice and to heed better than the path of the rams. Kasi yung path na yun, sinusunog yun . Yung mga sacrifice na yun, sinusunog yun. Ngayon, hindi na natin masusunog. Masarap mag-ihaw na lang natin yun, di ba? Pero, yung ating yung kagustuhan ng Diyos sa atin, sumunod tayo kesa doon sa mga sakripisyo. Sino nanonood dito ng PBB? Ha? May mga sacrifice silang ginagawa rito. And then they remember what their parents sacrificed for them. No? Tayo, sana ma-remember nung mga anak natin or yung mga nasa Pinas na as a parents, as a provider, we sacrifice ourselves to come here and to give support for them. Right? Tama po yun, no? Ang mahirap yung malayo sa pamilya. No? Pero mahirap din yung long distance relationship, ha? Mas mahirap ata yun. Dumudugo yung puso. No? And then, we have 10 points of instruction. No? Number 1, to disobey is to reject the word of the Lord. So, meron palang ganun. Kapag hindi ka sumusunod, nagdi-disobey ka. Tama, pag hindi ka sumunod, disobedience yun, di ba? Alam nga, obedience yung hindi ka sumunod eh. Na? Merong sinasabi nun yung mga
yung isa, sinabihan siya, mabuting anak siya, yung isa, nakikinig, pero hindi sumusunod. No? Yung isa, sumusunod siya, no? Pinakikinggan niya at sumusunod siya sa magulang. Ano yung, okay lang yung makinig, pero mas maganda yung sumunod. No? Yung mga pinakikinggan mong salita ng Diyos, mas maganda yun na sundin mo, kesa makinig ka lang. Ano po yung dapat sundin? Sabi nga, kasi dito si Saul, dito sa 1 Samuel, no, naging disobedient siya. Sabi ganun po ng 1 Samuel 15:23, for rebellion is a sin of divination. Yung palang hindi pagsunod ay rebellion yun. No? Pag rebellion ay ay kasalanan. Yung hindi pagsunod kasalanan. Mamaya makikita po natin. And presumption as iniquity and idolatry, because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being a king. Si Saul po, nagkasala siya, no? Siya yung unang hari ng Israel. The first king of Israel, kasi naganap sila ng leader nun eh. No? At si Samuel ang siyang kanilang propeta. Naganap sila ng leader, and then Samuel blessed Saul to become a king because napakaganda ng tindig niya. No? Pogi si Saul at that time. At yung anak niya nga ay si Jonathan. Alala niyo yun? Kilala niyo si Jonathan? Hindi po si Morales yun. Ha? Si Jonathan na anak ni King Saul. Ha? Na kaibigan ni David at that time. Ha? Nagkasala siya nang hindi niya sinunod ang Panginoon. Doon sa mga instruction. Kasi may instruction ng Diyos kay Saul. Nung nilusob nila yung mga Amalekites, no? At tinalo nila. Meron siyang instruction doon. Pero hindi niya sinunod ang Diyos. So, he rejected, no? Inalis siya doon sa kanyang trono. Inalis siya sa kanyang trono. Bilang hari ng Israel. That is the first point. Second point, no? To obey means as constrained by the word of the Lord's mouth. Behold, yun sa ating pong binasa, behold, 15:22, see, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen is better than the path of the land. Kailangan sumunod ka at makinig. Sabing ganun ni Samuel kay Saul. In Acts 5:29, but Peter and the apostle answered, we must obey God rather than man. Kaso marami tayong pinakikinggan na mga sinasabi ng mga tao. Mayroon pang kasabihan, no? Sasabihin natin, hindi naman masama na sumunod tayo sa kasabihan ng matatanda. Yung matandang yun, hindi siya nakabasa ng salita ng Diyos. Paano mong susundin? And they didn't even believe in God. That God in the Bible. Kundi sa mga tradition, kundi sa mga nakikita niyang kinamulatan niyang reliyon. But now, God opened our eyes. That's why we are here. Amen? God opened our eyes and opened our heart and accept Christ as our Lord and Savior. Lahat tayo ngayon dito ay tinanggap na natin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. That's why Peter said, no, we must obey God rather than the old people or men or the law or yung mga tradition. Amen? Next, to obey firstly is to look Christ
in faith for salvation. As Paul said, no? In Romans 1:5, we have received the grace and apostleship to bring about the obedience of faith. Yung palang ating mananampalataya ay kailangan maging obedience. When you have faith, no? When you receive Christ, no? O hindi mo lang siya nakilala, hindi mo lang siya narinig, no? Kundi pinaniwalaan mo siya at tinanggap mo siya, yun yung pagsunod, yun yung obedience, no? When you accept Christ as Lord and Savior in your heart, even in your mind changes. No? That's why you become, sabing ganoon ng John 1:12, no? You become a children of God. No? A privilege to become a children of God. Sabi po, we have received and we have received grace. Tinanggap mo na yung grasya ng Diyos. Apostleship of being to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all nations. Kinilala mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Pag sinabi mo bang Diyos, yung ang mga amo natin, sinusunod natin eh. Tama? Yung mga amo natin dito sa Qatar, pag sinabi, punta ka doon. O gawin mo to. Upo ka dyan. Yung kung ano yung trabaho natin, sinasabi ng amo natin na gawin natin. Pag hindi natin nagawa, ba't hindi mo ito nagawa? So that's why, para hindi tayo mapagalitan ng amo natin, ito yung pinakamagandang example natin, no? Na maunawaan natin. Sumusunod tayo. That's why our company, our bosses, no, we give us gratitude. No? They recognize us. Oh, yan. Si Grace ay siyang employees of the month. No? And si Charlie, no? Tamad yan. Ganon. No? So they recognize, and even you are not working well, they recognize you, no? As become disobedient. John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. Sino tumanggap sa Panginoon dito? Sino nag-receive sa Kanya? Do you believe that you have eternal life? Amen? Do you believe that you are saved? Ito yung kinatatakutan na itanong eh. Pag namatay ka ba ngayon, sigurado mo sa langit ang punta mo? O, kita mo, konti na lang yung amen. If you God take your life today, are you sure you are going to heaven? Wala, mahina pa rin. Amen? Yan. With conviction. Kailangan with conviction. Kapag ang Diyos, kung tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, sabi kasi ng Bible hindi ikaw ang may sabi nun. Sabi ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos. Kapag sabi, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see the life, but the wrath of God remains on him. Sabi ng salita ng Diyos, hindi lang sabi ni Pastor Charlie, sabi ng salita ng Diyos. To obey firstly is to look Christ in faith for salvation. Siya yung nagdadala ng kaligtasan. Siya yung kailangan tayong sumunod sa Kanya. Yung mga salita ng yung mga sinulat na mga apostol, siya yung salita ng Diyos. Siya yung Kristo, siya yung Ibanghelyong yun, nagkatawang tao yun. At yung Ibanghelyong yun na walang ibang ating Panginoong Hesus,
na ibinigay ang buhay niya bilang pagsunod sa utos ng Ama. The first the first man who obey God with all his heart, all his mind, all his soul, all his strength is our Lord Jesus Christ. Because he gave his life to save every one of us. He gave his life because he wants us to have eternal life. Amen? That's why he gave us salvation through our faith. Acts 6:7. The word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and great many of the priests became obedient to the faith. Sumunod sila yung mga priest po noon. Tawag sa kanila Pharisees, Sadducees, na? Like Nicodemo. Diba? Yung alala niyo yung preaching ni Pastor Arnel last week? Sino nakakaalala? Bata pa tayo, nag-uulyanin na tayo lahat eh, no? Sino nakaalala nun? Yung dalawang leader? Two kinds of leader? No? One is young, one is old. No? The young leader, he want to have eternal life. Tama yung mga nilapitan nila. No? Walang iba ang Panginoong Hesus. But the first one, he didn't obey. Sabi niya, sinunod ko na lahat ng utos simula pa lang nung aking pagkabata. Sabi ng Panginoon, ibenta mo yung mga tinatangkilik mo, bigay sa mahihirap, sumunod ka sa akin. Hindi niya sumunod. Hindi niya nakamtan yung buhay na walang hanggan, yung kingdom na sinasabi niya. The second one is Nicodemo. No? Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan din? First, you become born again. No? Hindi po religion ang born again. Ha? We are not in religion. We are in relation. It's not complicated. Amen? Our relationship to God is not complicated. Kaya lang, pinakakomplikado ng iba. Kasi sa hindi pagsunod. How you become a born again? No? Kailangan po bang pumasok? Sabi nga ni Pastor, tinitignan niya daw yung baby niya, hindi na talaga pwedeng ibalik doon sa pinanggalingan niya No? Pero meron nagagalit na pag nagalit yung lola ata, balik kita diyan sa tiyan ng nanay mo May mga ganong galit, no? Pero hindi na maibabalik. No? The word born again here is being by birth spiritually and water. Spirit and water. So we become born again, no? Our relationship with God, no? Nagkaroon ng buhay, pinanganak tayong muli, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Before we don't have a relationship with God closely. Right? And then now, we have connection. Sino yung dating laging nagbabasa kahit sabi niya, basahin niya yung Biblia, hindi niya maintindihan. Kahit nga yung mga attorney, kahit sinong matatalinong tao, pag binasa niya yung Biblia, hindi nila maintindihan unless they are born again. No? They are born in the Spirit unless they are Christian. Because they are not, if you don't have a communication with God spiritually, you cannot understand the Word of God. Kaya yung mga Pariseo, yung mga priest dito, sabing ganon ng Acts, no? Sumunod sila sa pananampalataya. They become obedient, no, to the faith na ipinangangaral ng mga apostol kasi hindi sila obedient nun Kaya marami ang Israel na nangyari
nangyari sa kanila? 40 years. No? Yung lalakbayin nila, halimbawa, simula rito hanggang Alcor, inabot ng 40 years. Pwede namang lakarin ng ilang araw o isang araw. No? Lakad yun, hindi sasakyan. Because of their obedience, disobedience to the Lord, yun yung nangyari sa kanila. At hindi pa sila lahat nakapasok doon sa pinangako ng Diyos na ibibigay na lupa sa kanila ng Panginoon. Romans 10:16. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, "The Lord, who has believed what He has heard from us?" Sino kayo makikinig sa atin? Pero kailangan pa rin nating i-share. Now, I thank God. Yung katatapos lang yung part-time ko, katatapos lang tong January. And then, Lord to God, meron na naman uli akong trabaho. No? Meron na naman ibinigay ang Panginoon. Dahil ang Diyos hindi siya natutulog. When we prayed for Him, somebody is used by the Lord, no, to give what you need, not what you want. What you need, no? Kaya thank God, no? Sino yung may kinig? Ang pakilala sa akin doon sa trabaho ko ngayon, na pastor. Sabi ko, pwede namang pastor, kaya tatay na lang. Kasi may puti na yung buhok ko. At puti ba yan, kakapraso yung buhok ko. Pwede po yun. And then thank God, no? Sa trabaho na ibinibigay para manatili dito sa Qatar at patuloy na magamit ng Diyos. No? Kasi sabi ko sa Panginoon noon, pag binigyan niya akong trabaho dito sa Qatar, ay patuloy ako maglilingkod sa Panginoon. And God heard my prayer, and then the prayer of our brothers and sisters na nagpe-pray din sa akin, tuwing prayer meeting, praise God, no? Yung mga kaklase ko sa prayer meeting dito, no? Taas nga yung kamay, wave nga dyan, yung mga kaklase natin sa prayer meeting, praise God, no? Sino yung maniniwala? Merong maniniwala kapag hindi babalik yung salita ng Diyos na walang kabuluhan. It means when you pag naghasik ka, nagtanim ka, siguradong may tutubo. Hindi mo kailangan ng green thumb o green palm, no? Dahil ang Diyos ang magpapatubo nun. To obey, sabi nga nun, share the gospel to all nations. Make disciple all nations. Matuto ka lang magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi naman ikaw yung magliligtas eh. Bahagi mo lang, sumunod ka lang. Obey first, no? Para lahat ay makilala sa Diyos, lahat ay makaalam ng kaligtasan na inaalok ni Kristo para sa lahat. Amen? If you do not have faith in God's Redeemer, you do not have pleased God in any way. Instead, you anger Him. You only anger Him. Sabing ganun ng Romans 14:23, whatever does not proceed in faith is sin. Kapag hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Marami ng mga nakakilala sa Panginoon, even celebrities, even mga yung mga marami silang nanampalataya sa Panginoon. Ano ba tayo ngayon, no? 'Di ba? Tayo ay doon sa kanilang paniniwala. But many of them, they believe in God. Many of them, no? They worship God. They worship Christ. Because one time of their life, God showed them in dreams. No? Kasi kung sino yung tunitulig sa nila, yun yung nagpapakita
like Paul in um, the road of Damascus. Gusto niyang hulihin, persecute yung mga mananampalataya. But Christ showed him in her vision. No? Kung na tinutuligsa niya. And then at that time, when he accept Christ, when he meet Christ, and accept him as his Lord and Savior, he is not become a persecutor, but he is become a preacher of the gospel. Kahit saan siya pumunta, kahit anong pasakit sa kanya, no? Siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Nakilala na ba kayo ng mga apostol na mayaman? Wala, di ba? Lahat sila sa Diyos umaasa, sa Diyos ang kanilang nananampalataya sila sa Panginoon that God will supply all their needs. No? Wala akong nakita nagpayaman ng apostol. Preacher, marami. No? Preacher ng mga leader ng mga reliyon, marami. Ginagamit pa yung salita ng Diyos para magpayaman. To seek to please God by obeying His command without faith in Christ is like bringing the gift to the head of the house and murdering his child when he opened the door. Yung palang hindi pagsunod, no? Sa Panginoon, like yung binuksan mo yung pinto and then tumanggap ka ng regalo tapos pinatay yung anak mo. Or ibig sabihin, pinapapasok mo yung gawa ng kaaway sa buhay mo. When you disobey God in your life, in our life. Lahat po tayo dito, sakop nito. And number 4, to obey, secondary, is to keep Christ's commandment. If you love me, John 14:15, you will keep, means obey my commandment. And 2 Corinthians 10:5, we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Yung mga opinion ng mga ibang tao, ng lipunan, no? This one destroy by obeying Christ. Only the opinion of God we will obey through His Word. Kapag hindi po ayon sa salita ng Diyos, wag natin sundin. No? Kapag may nagtayo po rito na nangaral na iba sa pinangaral ng mga alagad, wag niyo pong pakinggan. Kahit ako po, wag niyo pakinggan. Sabing gano'n ng mga pastol, kung kami mangangaral uli sa inyo at iba yung ipangangaral namin katulad ng pinangaral namin ngayon, wag niyo po kami pakinggan. But now, the Word of God, what we preach, what we teach, we must to obey, because this one, when we obey this one, we obey God in our life. And when we obey God, we will see, no, what God transfer or ano yung pagbabago ng buhay natin na ibibigay ng Panginoon. Even without have money, enough money, we are happy. We are blessed. We have peace. No? Maraming ang mayayaman dyan, wala silang kapayapaan. Maraming may kotse, may aeroplano, pero hindi sila payapa. Meron silang mansyon, pero hindi sila payapa. Takot mapasok ng tawag dito, magnanakaw. But us, as a children of God, no? If we have God in our heart and obey Him,
Amen? Amen po? Five, fifth, to obey God is by keeping the commandment is not the instrument of faith, but rather the evidence of faith. Yung pagsunod po sa Panginoon, hindi po to instrumento ng yung pagkikip ng command, hindi to instrument of our faith, but rather than the evidence of faith, yung pagsunod natin sa Panginoon. Ito yung ebidensya na meron tayong Kristo dahil sinusunod natin yung aral ng Panginoong Hesus. Yung aral ng Biblia, yung aral ng Diyos na itinuturo, tinatanim dito at dito. Dapat po magkasama yan. No? Kasi ito, yung nagbibigay buhay, ibig sabihin pinapamuhay. Yung dito, nagbibigay ng kaalaman, wisdom ang Panginoon. Ha? Wisdom, nanggagaling dito. Kaya ang wisdom natin nanggagaling sa Panginoon because Christ is the head of our faith, of the body of Christ. Amen? 1 John chapter 5 verse 1 to 3, everyone who believes that Jesus Christ has born of God, and everyone who loves the Father loves the Father, love whoever has been born of him. By this we know that we love the Lord, we love the children of God, and when we love God, everyone who born of the Father, whoever has been born of him, by this we know that we love the children of God, and we love God and obey His commandment. Sa verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandment, and commandment are not a burdensome. Hindi po ito pabigat. No? Hindi pabigat yung salita ng Diyos. Hindi pabigat yung pagsunod sa Panginoon. Tulad ng sinabi niya, yung yoke niya, no, is not heavenly burden. Kapag dala-dala po natin yung yoke na pinadadala sa atin, yung krus na pinapapasan ng Panginoon sa atin, nagiging magaan lahat. No? Kahit gaano kabigat. Pero pag wala ka sa Panginoon, hindi mo sinusunod ng ang Panginoon, parang pag lumalayo ka sa Diyos, akala mo, hindi ako magsisimba, hindi ako atin sa church kasi meron akong nagawang kasalanan. Akala mo, pag hindi ka nakaka-attend, gumagaan yung pakiramdam mo. Di ba naranasan natin yon? Kapag hindi tayo nakaka-attend, lalo tayong gumibigat, lalo tayong nababaon, no? Yung hakbang mo dapat magaan, lalong hindi mo maihakbang palapit sa Diyos because we are going. Hindi tayo tumatalikod tayo sa Diyos. Ang Diyos hindi tumatalikod po sa atin, mga kapatid. James chapter 2 verse 14. What is good? What good is my brother? It is my brother, no? Is it my brother? If someone say he has faith but does not have work, can that faith save him? Kapag ba yung salita, yung ating pong, kapag tayo po ba ay sinabi na meron akong pananampalataya, parang mga parasisto eh. Alam niyo yung mga parasisto, tagasunod kami ng batas o ng Book of Moses, ng batas ni Moses. They are hypocrites. I'm born again, but you are not going to worship God. Nagwo-worship naman ako, nandito ako sa TV, nanonood ako ng mga message or yung mga preaching. Is that a fellowship? Na sinasabi ng 10:25 ng Hebrews? Kasi kapag pinabayaan mo yon, yung apoy sa puso mo na maglingkod sa Diyos, na sumunod sa Diyos, mamamatay yon. Kapag namatay yon, humihina,
Kasi habang lumalayo ka doon sa mga kalumpon ng mga Kristiyano na nag-aalam na naglilingkod, kapag umalis ka, yung baga mo, yung desire to serve God, yung desire to obey God, nawawala din po yun. Kaya may bagong ano ngayon bago pa lang ilalunch ni Deacon Rich. Bago ilalunch, no? Na may bagong ilalunch, no? Balik. Balik loob, no? No? Ibig sabihin, come back and serve God, no? Number 6, to obey is better than tradition. Mark 7, 5 to 8. And the Pharisees and the scribes asked him, Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat the defiled hands? Kakamay daw sila, ba't hindi sila sumusunod sa mga tradisyon ng Israel, yung mga disipulo ng Panginoon. And he said to them, well, did Isaiah prophesy that of you hypocrites? As it is written, people honors with me with their lips, but their heart is far from me. Sabihin talagang sa salita pero wala sa puso, no? Sa bibig wala sa dibdib. Merong tumatayo ngayon dyan at nagpupuri sa Panginoon. Ganyan yung mga nakikita ng Panginoong Hesus. No? They are hypocrites. Sabi, ba't hindi kayo sumusunod? Hindi ba di ka tumataas yung kamay? Hindi ka, no. Because, Lord, not see yung outward appearance mo. Tinitignan ng Diyos yung puso at isipan mo. Kung ito ay tunay na nagpupuri sa Diyos, kung ito ay tunay na sumusunod sa Diyos. In vain do they worship me, teaching as doctrine the commandments of men. You leave the commandments of God and hold the tradition of men. Ito yung mga tradition. No? Sabi ng matatanda, no? Bawal magwalis sa gabi. No? Lalabas ang swerte. Nakarelate tayo doon. No? Hindi naman kami nagwawalis, nagbabacuum na kami ngayon. Asenso. Wala nang walis-walis, vacuum na lang. Kapag sinunod mo yung matatanda, kasi walang vacuum no, puro walis lang. Diba? Tama po ba? Ha? Kasi hindi nila yung alam ng matatanda sa atin noon, na nalaman natin yung salita ng Diyos, is beyond their knowledge and wisdom. But we, as a children of God, God opened our mind, our thought, our heart, even our spiritual eyes na hindi nakikita noon ng mga tao, pinapakita sa atin ng Diyos what is in the future. We look in heavenly things. We look forward when Jesus come and meet us in heaven, in the air, alapa up or whatever, when Jesus come. To obey is better than will worship. We spare the sheep so we could worship God with them. All our worship must be obedient worship. The only acceptable sacrifice is an obedient sacrifice. Worship the Lord must be offered up in obedience to the Lord. It does not matter when you say you are worshiping.
if you are offering will worship and not worship according to obedience, it is a substitution for God a pure worship. No? Hindi lang yung will natin, kundi true worship. Hindi lang yung gusto natin. Kasi marami tayong gusto. Hindi naaayon sa salita ng Diyos. But God wants us to become obey so we can experience the true worship in spirit and in truth. Kapag naranasan mo yung tunay na pagsamba sa Panginoon, kahit hindi utos ng worship leader, itaas mo yung kamay, tumataas yung kamay. Amen? Kahit hindi utos ng pastor na pag nananalangin ka, taas yung kamay, tumataas yung kamay mo. Dahil nagpapasakop ka sa Panginoon. It's not your will, but God's will. You obey. Amen? In Psalms 106 verse 20, they exchanged the glory of God to the image of an ox that eat grass. Alam niyo yung ox, mga hayop na like yung ginawa ng mga Israelite. That's why Moses threw the tablet, no? Stone tablet to them, no? Because they are making their gods a cult. No? Na kumakain naman, kung yung mga yun, kumakain ng damo. Ibig sabihin, ginagawa lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos, no? Gawa ng Diyos yun eh. Ang Diyos hindi siya ginawa. Ang Diyos siya yung gumawa. Siya yung nag-create sa atin. He is our creator. He is not our creation. Not in mind. No? Kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating Diyos. Na ating sasambahin, hindi mo na kailangan pa gumawa ng picture. Kasi yung mga apostol, walang iniwan na picture ni Christ na nando sa krus, na umakyat sa langit, na nagturo. Baka iba pa yung ma-drawing natin na balbasarado. No? Yung pala yung kinuwang balbasarado yun si Judas. Yun yung sinamba mo. Mukha ni Judas yun. To obey is better than pragmatism, no? Sa Samuel po, chapter 15, verse 13 to 14, this is Samuel that yung sinabi ko po kanina, no? Si Saul ay, si King Saul, natalo niya yung mga Amalekites doon sa Labanan. No? Meron po silang digmaan. And then kinuha niya yung magagandang dapat pakinabangan na inutos ng Diyos. Huwag kayo magdala ng anuman. No? Kahit hayop, kasi pag sinabi ng Diyos noon, patay lahat. No? Pag sinabi niya, sunugin lahat. Obedience is better than sacrifice. But sabi ni King Saul, nagdala ko rito ng mga mapapakinabangan. Kasi mahilig tayo, mga tao sa ganun, mapapakinabangan. Marami tayong kinikip, akala natin na mapapakinabangan. Pero hindi pala. It is rubbish. No? Ito yung basura at hindi pagsunod sa Panginoon. Marami tayong kinikip sa sarili natin na akala natin tama, pero mali. No? Alala niyo yung pelikula na mali pala. No? May mga ganon, di ba? Sabing gano'n ng Panginoon kay Samuel sa 15:23. For rebellion is a sin and divination. And presumption of is an iniquity and idolatry. Yung ating hindi pagsunod sa Panginoon, no? Katulad ni Saul, ay hindi paggalang, no, sa Diyos. At ito ay pagsuway,
pagsamba sa Diyos-Diyosan? Because you have rejected the word. He has rejected you from being a king. Yun ang sabi ni Samuel kay Saul. Huwag na nating hintayin na ma-reject tayo ng Diyos because of disobedience. He must to obey God. Kaya dapat, pag tayo po ay, not dapat, but kapag tayo po ay pumupunta rito, no, we have joy in our heart that we want to worship our God. Amen? That we want to give all our life to God. And we want to obey God as His commandment said. Amen? And then, sa 9 po, obedience has a reward not only for this life, but for the life to come. Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ibig sabihin, hindi lang dito sa buhay na to, kundi sa darating pa. Do you believe in eternal life? Na? Yun yung future natin. Na wala ng luha, wala ng pagod, wala ka nang iisipin, kundi magpuri lamang sa Diyos. Sumunod sa Diyos. Ha? If you are willing and obedient, kung ikaw ay merong yung will mo tsaka yung obedient mo, pinagsama mo, you shall eat the good of the land. Ibig sabihin, you have peace of mind, peace of heart, na hindi na ibibigay dito sa mundong ito. And number 10, our only hope for the righteous we need in order to stand justified before God is not our obedience, but the perfect obedience of Christ. Si Kristo yung ating pong si Christ po yung ating pong pattern, no? Si Christ yung ating pamamarisan. Has become obedience to God. Na he don't think himself. He think only to obey God. That's why we are experiencing the salvation, the eternal life that Christ. No? This is the reward of God to Christ and then transfer to us. Hindi yung righteousness natin yung nakikita ngayon ng Diyos, kundi yung righteousness ni Christ na ibinigay niya nung namatay siya sa krus na pagsunod niya sa Diyos Ama. Ito yung nakikita sa bawat isa sa atin. Kaya, ang nakikita ng Diyos na banal, ay yung Kristo na nasa atin. To every one of us, the Christ within us. No? And then Isaiah 50:10, who among you fears the Lord and obeys the voice of his servant? Let him walk in the darkness and no light. Trust in the name of the Lord and rely in His name. Tayo ay lumalakad. This is the word of darkness. Maraming mapanlinlang sa paligid po natin. Marami tayong nakikita tapos napapanood, ina-idolize natin. But who fears the Lord? Sabing ganon. Kahit maglakad ka sa mundo ng kasinungalingan, mundo ng panlilinlang, hindi ka maliligaw. Amen? Dahil yung Kristo na nasa iyo, siya yung nagdidikta sa iyo. Kung pinaikinggan natin at sinusunod po natin. Family worship is not a delight to the Lord because it works. Family worship is delight to the Lord because it is to obey dahil sa pagsunod. No? Yung mga pamilya na sumasamba sa Panginoon, hindi ito ay dahil sa gawa.
kundi dahil ito ay sa pagsunod. Private worship is not delight to the Lord because you need it. Hindi sa kailangan lang. Private worship is delight to the Lord because it is to obey. Hindi kailangan na but ito ay kusang loob na pagsunod. Public worship is not delight to the Lord because it helps. No? Public worship is delight to the Lord because it is to obey. Working heartily as for the Lord and not for the man in your vocation is not delight to the Lord because it's how things will go most smoothly. Working heartily in your vocation is delight to the Lord because it is to obey. Preaching the word is not delight to the Lord because it is the best way to get people and saved and sanctified. Preaching the word is delight to the Lord because to obey. No? Pag sa pangangaral, hindi po yun dahil sa para maligtas sila, ito yung pagsunod sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang nagliligtas. Ang kailangan lang po natin sumunod. You did not to become a preacher, a teacher, to show that you are Christian. Sharing the Word of God is not only for the pastor. Kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon, ito yung ibahagi mo. And then, you obey the commandments, the greatest commandment of God. Share the word to all nations. Hindi lang po yung mga pastor. Na? Ikaw, pwede kang gamitin ng Panginoon. Obedience, this is the final verse. Obedience to God is better than our offerings. Nag-o-offer tayo, hindi lang po yung ating, meron tayong mga offering dito, hindi lang po yung financial. We have offerings in our service. Huh? Better than our service to Him. Obedience is a proof of our true love and our true faith to Him. So, what learn na nakuha natin? To become obedient is better than sacrifice. Obedience to God make us happy. Have peace in our mind. Ang pagsunod sa Panginoon that give us peace. And then that give us glory to our God, to Jesus Christ. Hindi niya nais yung mga kayamanan natin. Bagay, walang mayaman dito. No? Kaya nga tayo nandito eh. Diba? Tatrabaho tayo, walang mayaman. Kung mayaman tayo, nandun tayo, amo tayo sa Pilipinas. Diba? Pero kung ano yung iniingatan mo sa sarili mo na ayaw mong isuko sa Diyos, yun yung sinusunod mo. Kung nasaan ang kayamanan, sabi ng gano'n ng 6:24 ng Matthew, yun yung sinusunod mo. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. You cannot serve two master, two Lord. Either you hate the other one and obey the other one. Either you obey the love of money or you obey God. Sabi nga ni Pastor Ananda sa dalawang leader.
Who do you want to choose? No? Kailangan talikuran mo yung pinapahalagaan mo at sumunod sa Panginoon. Sa pagsunod mo sa Panginoon, He give you all what you need. He give you all what you desire in your heart. Meron ka pang payapa. Payapa ka pa. Hindi pa magulo yung pag-iisip mo. Ano yung kakanin mo ngayon? Ano yung gagawin mo bukas? Meron ba akong ipadadala sa Pinas? God will provide. Amen? God will provide. If you obey God, He will provide everything what we need. Amen. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Meron pong ang church dito natin ay hanap tayo ng partner natin. Hindi po yung kapartner natin last week, ha. We can pray each other, no? Kung ano yung gusto niyang ipanalangin. No? Mas maganda nga yung hindi mo kakilala, yung hindi mo ka-close. Yung hindi